feeling safe ka sa hapos ko. Kaya naman ako nagtama. Hindi ko man kaya magsalita, masasabi ko pa rin mahal kita. Sa paraan tayo lang ang nakakaalam. Praise God. Happy Mother's Day. So, advance kayo tayo nag-Mother's Day na. And, good morning everyone! Morning! Welcome sa month of March. Grabe kapaspas ang panahon. Bago pa kayo nag-Valentine's, bago pa kayo nag-celebrate of Love Month. And then, here comes March na sad. Ending na po dayon taani sa atong first quarter. So, let me just read the word of the Lord first. Sa Colossians chapter 2, verse 9 to 10, New Living Translation. For in Christ lives all the fullness of God in a human body, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So, please take note of the highlight, fullness of God and the word complete. Mag-ampo tayo mga igsoon. Let's bow down our heads and close our eyes. Heavenly Father, we honor you today, O God. Lord Jesus, we lift your name on high. Holy Spirit, we acknowledge your presence sa among taliwala karon. O kaming tanan, O Diyos, muatubang kanimo uban sa pagpaubos sa among matag usa ka kasing-kasing. Mo ami nga tapos ang ayan putli sa imong atubangan. Today, O God, ablihi ang matag usa namo, Lord God, kagalunggan, matag kasing-kasing, Lord, able nga mamati, maminaw sa imong pulong nga gusto nimo ipaabot sa matag usa. Ang butang niya nga mong kasing-kasing o kauhaw, kagutom sa imong presensya, butang niya nga mong kasing-kasing o interest Ginoo sa pagpamati sa imong pulong. Lord, pakabaluti ni sa imong balaan kami nga dugo. Tinuod, Lord, wala gid kami mabuhat kung wala ka kanamo. Padayon ka nang pasidunggan sa among kaliwala karon. Samtang ipataas namo ang pangalan ni Ginoong Hesukristo sa among kaliwala sa among dapit karon, bala ang Espiritu Santo mamuhat ka sa pinasahi nga pamaagi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. Oh, amen. Praise God. So, let me read again ang pulong sa Ginoo sa Colossians chapter 2 verse 9 to 10. New Living Translation. For in Christ lives all the fullness of God in a human body, so you are also complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So God bless His word today. So ang tema nato for the month of March, mga igsoon, no? Sa Jesus is Lord Church worldwide, Christ's sufficiency is the answer, experiencing true fulfillment. So, igo na si Kristo sa katubagan sa tanan natong mga pangutana o katubagan sa tanan nga timuha sa atong kasing-kasing. Igo na si Kristo. Okay, ingon sa patapad, Christ is enough. Amen? Igo na si Kristo. Kisa mga itong pangitaon. Unsa pa man itong pangitaon? Now, experiencing true fulfillment. Atong tanawon, nung sigot pasabot siya
true fulfillment. So, ang meaning sa true fulfillment involves reaching a state of deep contentment. So, ambot pasabot daw na akay kanang lalong nga kanang makontento ta sa atong kinabuhi ba. No? Tapos, kung mayroon ka true fulfillment, na ay kalinaw sulod sa iyong kasing-kasing. O naapod siya'y purpose. Nga, ang gingon ni one that remains secure. Nga, magkinaon sa man ang atong kinabuhi, secure ko diha ang Kristo. Magkinaon sa man ang sitwasyon sa akong life, wala kang angay kabalakan. Tungod kay naa si Jesus, nag-uban ka nato. So regardless of life's changing circumstances, magkinaon sa man ang sitwasyon sa atong life. Tapos naglangkob na siya, no? It encompasses, naglangkob siya sa emotional satisfaction. Kaya yung mga tao nga kulang sa gugma. So ang gusto ni Jesucristo nga ipaabot sa atong tanan, igo na siya. Igo na niyang gugma sa matag usa ka nato. Naputay spiritual alignment nga ang good pasabot ani nga nahiuyon ta sa kabubuton sa atong buhi nga Dios og naatay confidence. Nagpasabot nga naay confidence. Kana bang confident ka nga magkinabuhi ani nga kalibutan whether naa o wala man ang imong panudlanan tungod kay gibak-upan ka sa kalangitan. Heaven is our backup. Amen? Amen. And confidence in a life that resonates with a higher purpose. So, ato nang pagkahisgutan in a while. So, mga igsoon, ang title sa atong mensahe karon nga kabuntagon, Experience True Fulfillment. So, kung ato siyang kumingon kang fulfillment, gihapon no, ato gyapon na siya na anay mga kapari-pariho nga mga meaning ana kanang mingon kang fulfillment na ay satisfaction, na ay katagbawan. Natagbaw na ba ka sa imong kinabuhi karon or naglatagaw pa ba? No? Experience the true fulfillment. So, how do we experience true fulfillment? Sa atong gi-watch nga video earlier, advertisement mo to sa Johnson's, no? Sa may iyong na-perceive ato. Nga ang mama, bungol day siya. Mo na nga, kada hilak sa iyang anak, dili niya madungog. Dayon. Yeah, siguro, grabe pang kisi-kisi sa bata, ay haran niya madungog ang kanang, ay haran niya nga, uy, hilak naman niya akong anak. No? Nag-emote pa siya adto. Nakita niya yung anak, grabe naman din niyang hilak. Tapos, nag-atiman siya pagkaon sa anak, pero wala siya kabalungan, naghilakan ako dahil sa ubos. Yan, sa tungod sa kakapoy, sa pag-atiman niya sa iyang anak, nakatulog siya. Yung anak niya, grabe nang hilak, pero wag yapon siya kabantay. Tungod di ay kay, wala din siya pandungog. So, limited ang iyang mahatag na serbisyo sa iyang anak. In fact, gibutang adto no nga, dili siya enough. Nag-self-pity pa si mother na dili ko enough para sa akong anak. Kaya dili na ako maihatag ang akong tanan. Dili na ako mahatag ang akong tanan nga pag-alaga, pag-serbisyo ani nga bata tungod kay bungol daw siya. No? Pero you know what, mga igsuon? Okay ba yan na ang gina-inject sa ato sa enemy? Nga mo na gina-inject sa enemy sa ato. Nga ang kalibutan, pero kita ginaingnan nga, hindi ta enough. No? Kung mutanaw ka sa social media, yung makita mo dito, nga daghan na mga, for example, sa among nga age, no? Mga classmates na ako, kung buto na naon, mga classmates na ako nga, pag mutanaw ko sa social media, maayo po siya kay Puan. Kanang vlogger na siya, mag-vlogger na lang pagtanan, no? Kaya ang mga vlogger na kay kwarta. No? So mag-vlogger na tang tanan ani. Successful vlogger siya nga tuwa sa Dubai. And they are recognized, couple man sila, recognized sila as #1 na influential dito sa international, dito sa Dubai. And ang ilang content is food. Kada mag-food trip sila, mas asa ang mga kadang open ng mga restaurant, mas
si unsa nga cuisine, no, European, Korean, Japanese, Chinese, Filipino cuisine, ilan ang gaadtuon o ilan ang gina-vlog. And grabe kayo sila ka popular dito nga. Dili man kayo sila popular dito sa Philippines, pero naaman dito sa Dubai nga mga group bitaw nga mga awarding ceremony, so ma-awardan kin sila. Unya, napoy uban na ako ang mga classmate yan, successful lang ilang mga kinabuhi. There was a time sa akong life na, oy, may pa sila Lord. May pa sila Lord, no, oy, ma-pressure ko. Unya, basi napoy uban nila pressure nga, inyong uban ng mga classmates na ngaminyo na, tapos ikaw wala pa. Social media pa more, tanaw pa tag social media. Kaya mao na ang standard sa kalibutan karon. No? Uban mo na itong mga classmates, no, nanay mga sakyanan, nanay mga balay. Niya magbati na ito, oh, I'm not enough. Kulang pagidayang akong pagpaningkamot. Mo na ito mabati, di ba? Ang worst pag yun, giilad pa kita sa kaaway. Nga, ipatuon niya sa ato ba dili ka enough, ay dili ka guwapa. Ang definition na ba sa kalibutan sa guwapa yung sa man? Puti, sexy, no? Sa pa? Taas o ilong. Karon, barato na lang magpataas o ilong. Kung na mo sponsor, imo bang i-grab ang oportunidad nga ipataas ang imong ilong? Dili man enough akong ilong, oy, kulangan man ni. Kulangan di ay sige ato na lang ikuan. Tag 100,000 lang pero pag ana kay matarong-tarong mahiwi. Lagi to nakita anak ko nga vlogger po siya nahiwi gid ang ilong. Iyang ipatanggal. Pwede rin matanggal. Kay patanggal niya to siya katong mas expert. Pero gasto na po siya. Na double triple iyang gasto kay mas mahal man iyang giadtuan. Barato raman to. I know nga, naabot ko'y nakita nga group of friends, pag abot silang 13-month pay. So, pila na may 13-month pay? Ilalala ng gitigom, kaya ang ilang Christmas goal ato nga time is magpailong din sila, magtataas. Siguro, dili na po na sila judge. Wala na ako invalidate ang ilang mga POVs in life. No? Ilang mga point of view sa kinabuhi. Ang tinuod mag-exad, whether we like it or not, pagkaas ang ilong, guwapa man yun, no? Pero dili pagput pasabot nga, tinari ang akong ilong, di na po ko guwapa, no? Mula lang siya standard sa kalibutan. Ang uban magpaslim. Abot ka po sa punto ka ng mga paslim-slim, halos di na mukhaon, no? Kay gusto din nindot ang lawas permi, no? Okay na ang mga kabataan, kay sexy mang yun, pag skinny. Anong makita ka mga bukong diri? Yan, nakatry ko, nakita na akong bukong diri, pas ang diri, nanggawas na akong mga bukong diri, kung unsa naman ko niya. Pag pili na ko, pamula ka mo, kahit murag mapalid ko ba? Pero dako, gyapon akong legs. Saan may pagpagamay sa legs? Maghihapon. So, abot ko sa punto ngayon nga gusto di ko magpa-slim. Abot na po ko sa punto nga gusto ko magpaputi. Laklak o glota diha, di ba? No, abot gapon sa punto nga, i-question ko, Lord, dili enough akong beauty ay. Tanong ko sa sami na, dako akong dalunggan. Alam na, pansin na ninyo. Lord, nalagin mo na ang itsura sa akong kuan. Nga, nakatay ko yung insecurities, kay dili, na-feel na ko, ang gi-inject sa enemy, dili ko enough. Dili ka guwapa. Iabot sa time, nagpa-picture mi sa akong barkada. Wow, kanindot sa itong picture, pagkakita na ko sa akong na, feeling na ko pangit ko, gigunting pa kayo na ko, ang akong ulo. Kaya sa una, film pa ba na sa tawag na, iparikapi? Ipa-develop. So, pila nakabok ang pieces? Duha? So, duha lang or isa lang niya. Kung gusto ka o nakaitupya, imo siyang iparikapi. Yung kahit isa lang magito kakapi na nagilagot mo ito sa ako ng film. Kung may pinakapangit sa tanan, yung gigunting, gid na mo ang pasyang, may, ganun mo man ang gigunting. Kalain na yun kay tanaw ko, pangit mo. Kaya ko, diya, uy, kung gano'n, magtanaw sa akong now. Nagsuko gid sila sa ako. Iabot
sa point sa akong life nga inaana akong gibati kay feel ako dili ko enough Lord. No, feel na ko pangit ko na siguro di na siguro ko kauyab ani kay kagiron ko. Kung mga legs kay kagid-kagid, ma-discourage na gid ang kanang lalaki sa ako. Inaana akong feeling sa una kay kuan kanang gikagid lagi bawal og mga shrimps, mga chicken ug mga kuan pero nadaghan kay ko insecurities even sa name niabot sa point sa akong life nga ana siya nga kanang mind pwede ka kwaon nga judge tapos asa man judge sa budget hindi ko nga naman siya nga dili sa maglumbo gi-approach ko kung ano palain niya tawagon man na ang pangalan sa judge and our second judge kitabi ana our second judge ninyo naman po ko at yata or single pa basta whether ninyo or dili, basta kay, di ko gusto ma-expose akong name. For example, our second judge, Lord, imagine na ako ba tawagon akong name. Yan, murang patabi ko, our second judge, Maria Virginia, Turando Magdadaro. Ay, kaulaw ba? Uy, ulaw ko akong pangalan. Mo sa una, di ko magpatawag o Maria Virginia. So, di ko, Mayra. Kay ulaw kaayo, kay nga no, dili ko enough, kung naglagot ko sa akong parents, nga nung itagaan ko anang name. Kaya ang akong mga manghod, Francis J. Akong isa ka manghod, Francis Mi ha, kay MIA. Ang ikatulo, Christine K. Kaya pag-abot sa ako, Maria Virginia. Kaya pag mispronounce pag yun yung Maria Virginia. Anong Virginia pa? Anong Virginia? Anong hindi naman Victoria? Diba? Ngayon, na ako isa ka classmate na nakita na ko yung, di siya ganahan siyang name. Kaya yung pangalan, Maria Imperatrice. Lord of Imperatrice ang ipangayot pangatang mother, please. Ay, pangalan ako. So, mauto niya. Alam mo nga, hindi siya ganahan sa iyong name na Victoria. Hindi siya ganahan sa iyong name na Imperatrice. Baylo na lang kaya ni. Siya na lang si Virginia. Ako na lang si Koan. No? Ako na lang si Imperatrice o si Victoria baka ka. So, dagay insecurities kay na-feel na ako mo nag-inject sa enemy. You are not enough. Abinin mo, kano saan ako naka-recover? Nag-encounter retreat? Wala pa. Dili first encounter retreat. Second encounter retreat, pa. Third, fourth, fifth, niabot na pila ka retreat akong giadtuan. No? Even karon tanggap naman ako. Kay, gipangamat niya naman sa cross sa Kalbaryo ni Jesus. Pero medyo, ano dapat akong dalunggan? Kasi Lord, dawatin lagi na ako lagi si Maria Virginia. Nagipakasla ni Rene, magdadaro. No? Dili enough. Dili ka enough. Ano siya nga, pa. Dato'y isa ka bata. Pa. O, ikapilaman ka. Ikaw third honor. Ka-third ra ka? Ano pa si kay first honor? Lagi ko ikailaan na ang couple or papa. Nag-ianaan niya yung anak. It's not enough, anak, na third honor. It's not enough nga second honor ka. Dapat first. So, mo'y gina-inject sa bata. So, ang bata pag in town, gapaning kamot o study, ihumol ang tiil sa tubig, mag-inom o soft drinks, hindi na matulog, kaya magsige na siya study. O nabuang siya. Sa gara na ako nag-UP man siya nag-eskwela. So, kay di-inject sa enemy, it's not enough. Sige pa rin kamot pa, it's not enough. Ano yung business? Kulang pa na. Daghana pa na. Trabaho, Monday to Sunday, ayun ang undang. No? Mga kauban ako nga teachers. No? Monday to Sunday, hala, alas 8 hangtod alas 12 sa gabi, namatay gid siya. Kay nagka-pneumonia, something ana. O niya, wala na tingog, kay sige tudlo sa mga bata. Kaya gina-inject sa enemy, not enough. No? Now, mga igsuon, diha ra gid nato makita ang atong tinuod nga fulfillment no katagbawan kang Hesukristo. Now, how do we experience kaning gitawag nga true fulfillment? Number 1, by surrendering our lives to God. Amen. When we say surrendering our lives to God, ang atong kinabuhi, isurrender nato kay Lord. Hindi lang atong life, tanan, igsuon, even appeal na diha ang atong mga plans. Naatay plano nga dili plano sa Ginoo.
Ginoo kanang magbuot bitaw ta daghan gyud nga palpak ana. So natay mga tinguha sa kasing-kasing no nga dili gusto sa Lord. Karon gusto na ka manguyab ka, uyabon na ka, pero dili pa man gusto sa Lord na maguyab ka kay unahon ng imong eskwela. Mo agree ba mga mama? Gusto ba mo nga atong mga anak mahuman sa sila eskwela bago sila mag-uyab? Yes. Ba? No? I-surrender nato ang atong mga dreams kay Lord. Mo niya akong dreams. Yes, mo plano man ang tao. Pero, ang plano pa yun sa Ginoo ang mo prevail. That's why i-surrender nato na kay Lord. Ang atong mga tinguha, ang atong mga gipang-ampo, ato nang i-surrender kay Lord, ato nang isangat sa atong buhi nga Dios. Because we know nga Jesus is enough. Na-instance sa akong life, recently lang in January, na ang mga pastors ipanaog sa Cagayan. Then limited lang akong resources. Mga nararesorto siya sa 2,500. Kulangon siya kay bus pa, kaon, napaging mga exchange gift. Then nabizar ko nga na ako'y pasalubungan dito sa Cagayan ng mga pastors. Dili good enough ang 2,500. Saan ako balintong-balintong. So nag-pray ko kay Lord ana nga i-provide niya. Nag-pray ko. And indeed, i-provide sa Lord. Because ako siyang i-surrender. Lord, wala ko, bitaw nga, nagdepende lang sa akong pagpaningkamot. Asa na pagpaningkamot? By the way, aside from pastoring Aninas Church bilang OIC, no? Kaya ang atong pinaka-pastor, kay tuan naman siya sa New Zealand, si Pastor Abed. Nakaminyo man siya o Kiwi. Kiwi ba ikaw na or New Zealander. So, naa sila nga to, nag-situate. So, ako ang talaga nga OIC. Pero ang ako isa sa mga trabaho is teaching. Na ako sa online teaching. And, mao na ako'y mga panginahanglanon nga di enough ang akong sweldo sa teaching. So, mao na nga, i-surrender na ako kay Lord, ganan kay Lord, daghan kay galastuan. Daghan kay ni galastuan. Aside from that, though na ay gihatan na business si Lord sa family, pero pasakaay pa, no? Pasakaay pa. So, gina-surrender na ako na tanan kay Lord. Daghan ko'y mga plans. Daghan ko'y dreams. In fact, gitinguha gid gihapon ako at my 44 years aning kalibutan, gitinguha gyapon ako. Wa gid ko ni undang nga magkaanak, nga magkaroon og anak. No, i-surrender gid ako sa Lord kay masiunsaon. Siunsaon man gid ko man gid mo tubo dito sa ilalom. Unya mingon dai nga, wala pa ka na buros. Nagi ka maburos. Okay, waling ta nakakapin. Nagid na. Ano may bitaw ng mga istorya sa mga amusra na mga katigulangan. Yung malipay na lang ito, mami nga, sige lang, ampo lang. Malipay na ito na makadungog kung ingon na bitaw, mami nga. So, wala di imposible sa Ginoo. Pero daghan ito mingon nga, nawa pa siya naburos, kaya tungod siguro kay tambok. At pagpaniwang lagi, mo na magpaniwang. Wa pa siguro ka naburos, kay ingon ani, and stress na, kasi naburos, di nagyug ka maburos. Oh, in Jesus' name, pahawa sa tanas. No, gina-rebuke na ako na. And I surrender it to the Lord. Okay? Wala man, dili ko control aning tanan. Iya man. And the same thing with you, with me, with all of us, kung unsa man ang inyong sitwasyon nga out of control, surrender it to the Lord. But first and foremost, isurrender ang atong kinabuhi na hakang Kristo. Ato siyang dawaton bilang atong Dios o personal na manluluwas. Manluluwas, permi ginato na yung gina-share. Manluluwas dili lang sa kalag, nga pag-abot sa langit, malangit magita kung ato siyang dawaton bilang atong Diyos o personal nga manluluwas. Pero naapamanta sa kalibutan, nabuhi mamanta. Gusto na ba mo mamatay? Dili pa, di ba? So, wala na sa kalibutan, luwason ta ni Lord sa tanan nga sitwasyon nga atong nahikutan. That's why i-surrender nato kay Lord. Luwason ta sa atong mga utang, luwason ta sa dili maayong nga relasyon, luwason ta sa Lord sa mga dili maayong nga sitwasyon nga naa ka karon. I-surrender kay Lord.
Kay dili o dili nato kaya. Kaya sino matapad, dili mo kaya. Dili yun nato kaya kung wala si Lord. That's why surrender everything unto the Lord. Our plans, our dreams, our hopes, our prayers, tanan atong mga pinaka-deepest longing, labaw o ang atong kinabuhi. Amen. Praise God. Unsa man nato pagkaroon o kanang tinuod nga fulfillment diha kang Kristo by having a direct connection to God. By having a direct connection to God. Tiwason ako to akong istorya kagaina nga tupok ato sa koan kagayan na amang ito siya party sa mga pastors pero late na nga party kay January naman. And what is 2,500? Kasi usaan ako siya, gikwinta na gidili siya kakaya. Kung sidiri sa akong mga gipangayo sa Lord. Pero, nakita sa Lord ang desire sa akong kasing-kasing. Kaya ni-direct ko sa Lord. Wala ko ningon niya, Ter. Lord, gabi ko karong sa kagayan, karong sunod si Mana po naman sa kuporta niya. Me? Or, Ter, kay ka ng brand. Nakay ko, extra diha. Okay. Nakay kuan, nakay pamalitun, nakay kuan. Wala, yun. Nag-depend lagi ko kay Lord direct. Ako ni agi o tao, ako ni agi kasi kinsa ka akong mga gibang agihan para makakwarta ko. Basta gi-direct lagi na akong istorya sa Lord. Lord mo niya akong kailangan. Wa pa ko nagbungat og amount ato actually. Basta kay Lord mo niya akong kailangan ng mga gastuan. And musobra gid siya og 5,000, mga siguro 5 to 8,000. So praise God. Pag human sa simba adto, wa pa ko mularga, balik ko by Wednesday. Pero pag human sa simba, natay sister in the Lord, na nag-story na ako, mularga na siya kagayan. Ito nga, ang sarang nag-iit ka mularga, pwede ka mo sabay? Siya, sige. So, praise the Lord, yes, libre na, complete Lord. So, nag-provide na si Lord, nga, taon-taon na mong ginsad ko, wala ka sakay o bus. Kabalo kita, ang bus pag mo break na gani ang aso, di ba? Grabe kay kabaho. Pero ang gi-provide ni Lord is na siya gi-provide niya sa kanan na mo na nakasakay ta sa atong sister in the Lord na siya SUV. So comfortable ra, wala sa kung nagdali-dali kay wala mi dali-dali biyahe kay hawak naman namong oras. No? Yeah. Anytime gusto na mo stop or mo padayon, kay naka-SUV man, so praise God na happy na ko, kung libre na akong one-way, Lord. So, salamat for that sister na nakasakay ko. And then, of course, budget man taong mga pagkaon. Then siya nga, Pastora, mag-stop sa tadiri nga dapit kay mga pink. Pero actually, ang among pagpangapi, murag dinner na to, kay gusto mo ko sa side sa kape. Napag-imigi kaon. So, nabusog siya kay 5 o'clock naman to. So, for dinner, so na-save na po akong dinner. Ay, salamat Lord. Nag-provide gig ka Lord. And then, nasubraan pa gani kay bawal di ko makainom og kape mga 2 p.m. onwards. Kaya hindi ko katulog. So, katunga time, wagi ko katulog. No? O katulog sa akong inom ng kape niya. Lami, magid kaayo ang kape. Humot, magid kaayo. Di naman siya 3-in-1. Hindi siya 3-in-1 na coffee. So, lami kaayo lang. So, ugma na dahil ang party. Na wala may, masave dito sa breakfast. Kaya nag-fasting man ko breakfast. So, okay Lord, wala po'y gasto Lord. So, pagka-lunch, lunch, dinner, dili na po may magasto kay provided tanan dito sa party. No, party at the same time, reporting man to sa Tibuok Region 10. So, nasave ko, wapay gasto sa sa ana nga day. Pagkagabi, na pa-party-party. So, sa pa-party-party, na games. Siyempre, ipa-participate man dito na walay mag-sit down, pa-participate na. So, nakadaog ko 50 pesos, nakadaog ko 100. Anak ko, yes, na naka 50 pesos, na naka 100. Lord, panilang pagdugang ni pang bus pa uli. Mo, ito muna. Gawbi, kay na may game, no, ang mudaog, isa rin mudaog, 1,000 ang price mo. Amo, apit ko, Lord, dapat ako mudaog, Lord, kay 1,000 ba yung ang price, Lord?
Nya kanang i-ano lang ang bola ba, kanang i-dribble or something ana. So ang ending, ako ginidaog sa 1,000. Kasi grabe naman kalipay. Oh my God! 1,000! What is 1,000, di ba? Naku na kayo ng 1,000. Naku na ba 1,000? Naku na? Naku na kayo 1,000. Unya, pagkaman, oh, sige, pila, kay na imong hatag. Oh, another 1,000. Panasad ko, pila na bitanan. Mga pastors, ipapila, kay tagaan tag 1,000 by somebody. Lord, salamat kaayo. Kampante na ako, nakapalit na ko ato gift, nakapalit na ko pasalubong before pa. Pero pagpalit na ako, wala gigod kaunon, wala gigod piti, basta by faith, nagyaniktanan pag-abot sa Cagayan. So nakadaog sa games, na nanghatag og kuan. Tapos pag human sa party, ni nanapi isa ka kanang generous nga ating aportahan gid siya nga ugma man mo manguli no ang mga pastors sa bukid na siya, yes ate, siya nga sige kanang librehon dili na mo mag breakfast sa church. Pero di sa kagbalik si Pastor Zedel ni siya nga dito na daw sa Missy Bonbon mag free of breakfast. Wow, nalibre na po ang breakfast, Lord, and kanang kuan ang akong gipili katong yung pinakamahal. Ang mga pastors, pinakamahal na breakfast daw nga to ang adto, so na-satisfied. Pero before pa dahil naapay gihatan na sobre. Pagka na sa sobre, another 2,000. So nidaghan akong kwarta. Niya, Lord, o nakapalit na ikong pasalubong. Nakapalit kong pasalubong, dili ko kailangan. At least na ako'y pasalubong pa uli sa bukid no. Like, kung nang-biyahe ka na, pasalubong kayo. Mag-expect man na ang mga somebody na nag-wait sa imo, labi na imong bana, nakapasalubong. So, naipasalubong adto. And then, in short, gamay rin ako na gasto, pipira pa uli sa bus. Then, ano dayon, kanang gamay na po nga lunch, kaya wala po, nabusog man niya sa breakfast. So, in short, di-provide sa Lord, kay ni-direct ko kay Lord. Dabi ko, wak ko ni-direct kay Lord. Dito lugar ko, ang mamuweng, portahan tayo ni, dire-regit ko bang hulam. Ano ba? So, kung i-direct ko sa iya, nakautang ko, wala. Considering possible, wala itong mga panalangin na niabot, nakautang pa ko, magproblema na sa ko, pangitaon ang pagbayad sa utang. Pero kato, wala agad ko'y utang. No? Wala ko'y utang, nakabitbit ako. Mga bitbiton for pipila ka mga tao na nag-wait sa ako. Sa akong pag-abot. So, direct to God. Kaya ba nato mo direct kay Lord? Lord, ano tayo ba rin nalugma? Lord, manukot na gintukuan ba? Nunin ako, wala akong mama dali, ingon niya. Ay mga inaana, biktima na gid na. Pag biktima na akong mama, kay inaana akong tinubagan. Wala si mama, ingon diri. Wala mo siya sa kwarto. Bulabog. Ano mga inaana ba? May mga need. No? Pero dili direct kay Lord i-istorya. And you know what? So, kung mag-ampo ta kay Lord, ang tubagon magita sa Ginoo. Kaya ang purpose, anak, para mangayo na putag utro. Kaya ganahan ta mangayo kay ginatubag sa Lord. But mind you, ang tubag sa Lord, yes, no, o wait. So, kato lang ang ako, natimingan kay yes. So, nainganyo ko, pagka-February, daghay gastuhon. Diri sa ministry, daghan kaayo, na activity. Nangayo na sa ito sa Lord. Direct gihapon kay Lord. I-provide sa Lord. O nag-specify ko ang amount. Lord, I need, let's say for example, 5,000. Ibundak ang 5,000. No? Wala ko nag-imagine na, ha? Diri mo abot, dirigikan. Never in my mind, wala ko Lord, wala ko kasayod. Kung asa ko manguha ang kwarta, ikaw rat yun. So basta kayo ibungat sa Lord, specific amount. Eh, kung minun ka 5,000 niya, ang imong kinamasus, yun na short man, di ay po, Lord, dapat 10,000, ito akong ipangayo. Ihatag na sa Lord. As long as pure ang atong kasing-kasing, sakto ang atong motibo, dili ta nga, Lord, mangayo ko, Lord, mo palit ko og motor, palit ko sakyanan, palit ko ani. Jadi ka kabalo mo drive. Paghihapon. So, sa wrong motive. Lord, mangayo ko, Lord, kay naay nang hinahanglan. Nay nanginahanglan og tabang na ako. Unsa man ako ikatabang, wa man ko'y kwarta, pwede ko mangayo. Sakto na ang motibo. No?
no? Nga dili for selfish reason ang atong pagpangayo sa Lord. Nga dili lang para sa atong kaugalingon, but for those people na nanginahanglan. So mo to, gihatag sa Lord. Sa next na nako na i-share, no, nga kana ka testimony, nga great testimony po nako. Diri sa month of March mga yun ako kada bulan ko mga sa Lord of kwarta. Kay nana ko kinahanglanon. So abang-abang na sa ko ay no, by having a direct connection to God. Of course, ang pamaagi nga makakonekta sa Lord nga direkta prayer. Prayer magkakong gibuhat. Prayer. At the same time, mubasa kita sa iyang pulong. Kay naaliha ang katubagan sa iyang mga pulong. Amen? Amen. Praise God. Praise the Lord. And, no? Ikatulo, by practicing selfless acts. Unsa man ni? Gina-share naman nato ni no sa mga miagi pa nga mga Sundays. Magkaroon tag fulfillment kung nibuhat tag maayo sa atong isig ka tao. Kung nakatabang ta. Na? Kisa naka-experience diri nga nay nanginahanglan sa imo. Tapos natabangan nimo, nya na happy siya. Di ba lahi ang kalipay ang bation? Di practice ka o kanang dili para sa imong kaugalingon but para sa uban nga tao. Lahi ang fulfillment ana nga imong gabation. No? Tapos nay somebody diha sa gawas, no? Adi na to kaila. Nato kaila. Ni pila ka sa grocery store na kulangan man ang iyang kwarta. Tapos, naka-experience ko na, pila sa grocery store na kulangan ang iyang kwarta. Kung yung kina-punch naman sa treasurer, o sa cashier, siya nga, nasuko siya. Nasuko siya nga, imong wala ka naghinay o kuan, ganang punch, ana. So, pwede, may musa na siya, ma'am, hindi na pwede, ma'am, medyo naglagot si madam, ato. Niya, ako nagsunod niya, nagpila. Padugay ba, uy, malangan niya, nagdali kung saan ko man, uy. Pila na gusto nga amount, ay ko nga, miss, pwede ako nalibayad, ana. Murag less than 20 pesos sa dito. Less than 20 pesos. Ang iya, bitang pasuko. Kaya niya, murag naulang siya ba for a while, na niya na siya nga, na mom, so thank you kaayo bro, ha. Okay lang mo, uy. Kaya less than 20 pesos naman sa ito. Pero kung 1,000 na po na kulang, wala mo pa conviction sa Holy Spirit, bayaran ng 1,000. So, di bayaran ko na ako. And, napaspas ang pila, na-happy siya, na-happy ang cashier, kay wala na hamper ang yung trabaho, na-happy si ma'am, kay mugawa siya nga na, no? Na-happy siya, ikaw po ka nag-share, ma-happy po, gawag is 20 pesos. Another thing na napili-pila, ang iyang amount is mga 3,000 to 4,000 iyang i-purchase. Ma'am, na akay suki card, suki card, eh siya nga, wala ra ba ma'am? Ay kumamay ako, ay kanang, sa pag-anang, gi-share na ko ang akong suki card, baliktad no? Basta ako di ay ang nipalit, sorry, ako ang nipalit nga worth 3,000 kay mga karsunis man to ang ipangutan ako na ba ko'y suki card ko, wala. Di ko, kasi na suki card. Siya ako, ma'am, na, okay ra, ma'am. O sige, okay ra. Imo na ng points. Ako na ng points ng mga 3,000 to 4,000. So, grabe nga ka-happy. Kaya siya man dahil sa akong nagsunod sa ako. Wala mo ko nag-buy ng mga points, mga good. Pero kung imo din ko ito na naon, ako dahil ako nagtatabang. Pero wala ko nag-mind ato nga time. Wala ako. So, kaya since Christmas ko to, ako ito i-share sa iya. Sige, grabe niya kalipay. Then ako po niya nakakita sa iya nga. Hala, uy, kalami ba sa feeling niya, no? Di ba lami ang feeling, nindot ang feeling, fulfilling and feeling, no? Kung makakita ka sa imong kaigsunan niya, gitabangan niya, dako kay siya smile. Di ba? Sa nakatryan niya. Muna gitawag niya selfless acts. Maging generous ta. So, Oto, kung naka-remember mo, mag-share ni Pastor Zidel last Sunday, ginagaan siya Louis Vuitton, that's 100,000 plus na bag from members sa JL Hong Kong.
Then pag uli niya diri, yan siya yan akong gi-display. But nag-ingon ang Lord, ihatag ng imong Louis Vuitton to somebody na kanang kaila ra gihapon niya. Kauban sa church. Kaila si Lord og Louis Vuitton actually. Kaila siya Louis Vuitton. Kanang Louis Vuitton ihatag. So ihatag tinuod niya adto babae. O grabing hilak ngano? Pastor, diri sa man. Tanawa sa diri ang akong unlan, di gibutang man dito sa ulan. Ang picture di ay sa the same bag nga iyang gipray dito sa ilang sa iyang unlan. O grabe sila duha din naghinilakay kay gitubag sa Lord ang pag-ampo adto nga babae nga si Pastor Resident ang nahimo nga panalangin adto nga babae nihilak pud siya sa kalipay. That's selfless act. O niya eventually giregaluhan na pud siya og balik sa iyang mga anak og another Louis Vuitton nga bag. So kanang muhatag lang kita nga walay pagduha-duha ba, no? Ibalik na sa Lord sa ato. So kana atong mga gipangtabang sa uban nga tao, ato na nang gipangpugas. Ipangpugas na nato. Ato nang gitanom later on mo harvest ta. So dili na pud ta mag-apas kanu sa ang harvest. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Naghatag man ko kagainan, Lord, wala lagi ka, Lord, namin ito Panginoon, wala man ka. Ang tendency na ba sa tao, kung kasi atong gitabangan, gusto na mag-shop yung tabang sa ato. Idobi, wala ko dito siya. The Lord will use somebody. So let's practice selfless acts, mga igsoon. Maunya ang kanang nindot kay nga full kanang pamati sa kasing-kasing sa dunghan kung makatabang ta sa atong isig ka tao. Amen? And that's the character of Jesus. And I love and compassion sa atong isig ka tao. And the last one, by embracing our purpose in life. Sinati lang nato, ma-feel lang nato ang katagbawan sa kinabuhi kung kabalo ka sa imong purpose. Unsa may purpose na nimo og nako ani nga kalibutan? Unsa yung purpose sa imong pagka-estudyante karon? Say purpose nimo mama, say purpose nimo papa, say purpose nimo businessman, say purpose nimo trabahante, say purpose nimo sa ani nga kalibutan. Pag makabalo ka sa imong purpose, makabalo ta sa atong purpose, na ay sakto nga contentment, satisfaction sa atong kasing-kasing. And ang atong pinaka-purpose is to glorify the Lord. Diha na dayon unsaon pag-glorify sa atong buhi nga Dios. Magbuhat ta og maayo at tubangan sa iya. Magbuhat ka og mga maayong butang nga makapahimaya sa iya. Kung naa ka sa business world, himua nga mahimaya si Lord sa imong business nga dili sagulan og mga dili maayo. No, dili sagulan og mga hocus-pocus. Kung naa ka sa pagpangalbaho, himua nga panalangin ka sa company. As a student, himua nga panalangin ka sa imong mama o sa imong papa. Karong ta og eskwela, himua nga panalangin ka kang teacher, no, sa mga classmates around you. Himua nga panalangin ta sa atong isig ka tao. Muna tong purpose nga mahimaya, malipay, mahimuot ang atong buhi nga Dios. Kung asa man ka gibutang karon, gibutang karon sa Ginoo. Make it sure mga igsoon nga nalipay si Lord sa imong ginabuhat. Gialagaran nimo ang imong employer. That's the right thing to do. Nga maging matinod-anon. No? Embracing our purpose in life is also bringing people to the kingdom of God. Dili pwede nga kita lang, ako lang, ikaw lang ang nakaila kay Lord. Dili pwede nga naatay relasyon kay Lord pero ang atong mga kapamilya wala. Dili pwede nga kita lang ang malangit. Din natin mga kaila nga wala magbuhat og matarong atubangan sa Ginoo. Do you think malangit sila? Ato silang tuluan, ato silang daluon sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Amen? That's our purpose. Dili enough mamusimba lang ta karon. Nya magkita na pud ta sunod, simba na pud, kita sunod, trabaho,
wala lang. Let our lives be a blessing to others yun. O ang pinaka-greatest nga gift nga pwede nato may hatag is kaning salvation, kaning kaluwasan nga atong naangkon diha ang Hesus Kristo. Kaning atong pagkaila kay Jesus, no? Ato siyang giila nga atong Dios o personal na manluluwas. Dapat nang pod nga mai-share pod nato siya sa uban. Amen. 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 Praise the Lord. And now for our conclusion, mga igsoon, the true fulfillment is found in an ongoing relationship with the Lord. Nagitay relasyon kay Lord, dili pwede nga karon, gusto ko moampo, sunod ugma kapoy man, sunod po dili. Ongoing yun na siya, o dili po siya pa-zigzag. Up, down, up, down, up, down. Kung pwede hinahinay, nga mapataas, it's ascending, di descending. But ascending ang atong relationship with the Lord. It is not found in material possessions. Ang tao, wala maging kakontentuhan. Ang tao, dili gid matagbaw. So, maningkamot din na siya. Pero, whether we like it or not, dili enough ang material. Panandalian, malipay ka. Kaya naakay daghang kwarta, no? Naakay daghang friends, no? Ginansya ang atong mga negosyo, excel ta sa school, no? Dili na siya makita sa worldly achievements lang. Kaya whether we like it or not, moabot din ang panahon nga i-allow sa Lord makatilaw tag failures. Kung diha magbase ang atong katagbawan, wa gyud hagba gyud ta. But in a deep relationship with God, living His purpose and embracing His promises. Amen? Amen. That is why we can say that the true fulfillment is found in Jesus, and Jesus is enough for you and for me. Amen. Enough si Jesus. No? Wala tayo laing pangitaon pa. Kay naa na kumpleto na sa iya tanan. Praise God. Let us all stand. Kung atong tanawon diri, Christ's sufficiency is the answer. Naay puzzle. Naay missing puzzle. And that missing puzzle nga maay makabuo sa ato, maay makapatagbaw sa ato, maay makapahatag sa ato og satisfaction, contentment sa kinabuhi. And that is si Jesus. And ang isa ka puzzle, ato na siyang ipikit, igsuon. Dili og dili nagid ka magkulang. Amen. Amen. Praise God. So today, kanya-kanya man taog sitwasyon no na wala ko kasayod sa inyong personal nga mga panginahanglanon. Wala ko kasayod kung unsa ang inyong mga pag-ampo nga dugay na nga walay katubagan. Wala ko kasayod kung unsa imong giampo. So, nag-ampo ba ka para sa imong family? Nag-ampo ba ka para sa imong kaugalingon mismo? Sa imong pag-eskwela? Sa relasyon? No, sa business? Unsa man ang imong giampo igsoon? Nga need ka o katubagan, let us come to Jesus. Let us come to Jesus. Hallelujah. Praise God. Let's just worship the Lord. I place my Pwede ba rin manikantahon sa inyong tibok ng kasing-kasing? and my glory, the power of the cross. In every victory, let me celebrate.
gipasalamatan. Akong gipasalamatan. Ang imong dakong gugma. Ang imong dagong gugma. Alang ka na ako. Alang kanako. Karong adlaw, Karong adlaw. akong nasayran. Akong nasayran. Akong isurrender. Akong Ang isurrender. akong kinabuhi kanimo. Ang akong kinabuhi kanimo. Pagkaroon ko og katagbawan. Magkaroon ko katagbawan. Gapaubos ko Nagpaubos sa ko. akong kasing-kasing. Sa akong kasing-kasing. Sa akong kaugalingon. Pasaylo ako Pasaylo ako. sa akong mga sala. Sa akong mga sala. Limpiyuhi ko. Limpiyuhi. Pinaagi sa Pinagi imong balaan. dugo. Paghamili nga dugo. Salamat sa kapasayloan. Salamat sa kapasayloan. Karong adlaw, Karong adlaw. ako kang gi-acknowledge Ako kang giakunali. bilang akong Diyos Bilang akong o Diyos. personal Personal. na manluluwas. Dili lang sa akong kalag, ba't manluluwas sa talang aspeto sa akong kinabuhi. Sugod karon, ikaw ang magbuot, ikaw ang magdumala Ikaw ang magdumala sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Isulat ang akong pangalan Sulat ang sa libro sa pangalan sa libro sa kinabuhi. Diha kanimo o Dios Kaya kanimo o Diyos. na ako'y katagbawan. Na aking katagbawan. Daghang salamat, Daghang Lord, salamat. sa kaluwasan na ako naangkon karon. Let me continue to pray for you. Father God, thank you for your word today. As we continue, Lord God, Lord, to dwell, Lord God, sa imong presence. Gusto pa ka namo, Lord, mailhan sa deepest, Lord, pamaagi. Mailhan ka namo, Lord God, sa imong pamaagi nga gusto nimo namo. Mailhan, O God. And today, Lord God, ang matag-usa ka na akong butangi o kauhaw, kagutom, Lord God, to know you more. Lord God, kauhaw, kagutom, Lord God, to stay and linger sa imong presence. Each one of us, Lord, ay kanya-kanya nga mga panginahanglanon. Each one of us, Lord God, ay kanya-kanya nga mga tinguha, dreams, plans, desires. And nagtuomi nga wala ka nahimong buta o bungol, ana, Ginoo, nakita nimo ang tanan. And you are in control of everything. We just want to lay it down everything unto you, Lord God. I speak blessing sa matag-usa nga naa diri karon, representing their families in the name of Jesus. I bless all the men of this church. I bless all the women, Lord God. Tanan nga mga kabataan, ani nga simbahan, Ginoo. I speak blessing after blessing after blessing. And I also speak blessing, favor of the Lord be upon sa tanan namo nga mga bisita karon nga kabuntagon, Ginoo. We continue to rejoice diha sa imong gingharian, Lord, as the heaven is open for us today. To God be the glory. Praise God. Let us come to our Holy Communion. The word of the Lord says sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 9 hangtod 20. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghinumdum kanako. Paghuman sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Timan-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Now, naay mga elements diri karon. Naay bread symbolizing the body of Jesus Christ, and the juice symbolizing the blood of Jesus Christ that was shed ngadto sa cross sa Kalbaryo 2025 years ago. Gina-commemorate nato ni, ginahinumduman nato ni siya, dili nato ni siya kalimtan. Kay mao ni ang pinaka the best nga gasa nga atong naangkon. Amen. This is the best gift. Dili ni siya pwede nato ikatandi sa uban mga material possession.
Kung mangutana ang somebody sa imong sa ako, kung sa imong pinaka the best gift na dadawatan. So may imong ito ba? Balay ba, sakinan ba, achievement ba? No. We can say, ang the best gift na ako nadawatan, ang kaluwasan na ako naangkon, ang forgiveness, ang kapasayuan sa akong mga sala na ako naangkon, pinaagi sa gibuhat ni Yesu Cristo ngadto sa cross sa Kalbaryo. And we are so blessed mga igsoon nga makapartake ta ani. This is the new covenant nga gihatag ni Lord sa ato. Let us worship the Lord. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Ang puro-purong sa himaya. O kaduganan, imo ang Let us raise our bread. This bread, nagsimbolo sa lawas ni Yesu Cristo. We know ang nahitabo nga to sa cross. But before siya gilansang, we know nga gibunalan siya. 40 lashes. Those 40 lashes, mga igsoon, nagsimbolo to sa 40 nga major nga sakit. Mga sakit. No? Klase-klase nga sakit. And pinaagi sa iyang mga labon, we have been healed. Kung sa man ang imong gibati karon, physical man nga sakit, emotional man, mental, spiritual, financial nga sakit nga naa sa imo karon, claim the healing of God. As we partake this bread, that healing flows sa atong lawas. That we pray. Father God in heaven, amon ning kanuon, Lord God, nga bread, Lord. And as we partake this, Lord God, let healing flow all over our bodies, from the crown of our heads, Lord, down to the sole of our feet. Healing flows in every area sa among kinabuhi, Ginoo. And let us be free from any sicknesses and diseases, Lord God, in the name of Jesus. And kung naaman diri sa amo, Lord God, nga naay gibati nga sakit, Lord God, na ibalatian, we pray, Lord God, na ikaw mismo ang mahimong doktor, Lord God, ang pag-aayuhon ang among lawas. Kung naaman diri sa amo, nga ni Simba, do wala siya sakit, but naa sa sulod sa iyang pamilya nga naay sakit, Lord, he or she will be the one to represent para sa iyang kapamilya, Ginoo. Let healing flow, O God, also be upon sa iyang kapamilya sa pangalan ni Jesus. And thank you, Lord God, for this bread, O God.
dugo ni Hesus Kristo. Without the shedding of the blood of Jesus, walay forgiveness sa atong mga sala. That's why, tungod sa iyang dako nga gugma, ni-obey siya sa atong God the Father, mamalansang sa cross for our forgiveness. Pinaagi sa iyang dugo, nagiula nga to sa cross sa Kalbaryo, we are already forgiven. We are forgiven sa atong mga sala in the past. We are forgiven sa atong mga sala in the future. We have been forgiven. So, dili na taangay makondem nga, oh, nakasala pa man ko sa una. Naman ko'y nabuhat ng sala. Gipangayuan na nato kapasayuan. O ang blood ni Jesus mo ay nag-cleanse sa atong tanan. So, as we partake this juice symbolizing the blood of the Lamb, continue to thank the Lord sa iyong kapasayuan. Thank the Lord sa forgiveness. Thank you for the forgiveness of our sins, Lord. Sala sa una-una, sala sa pulong, sala sa buhat, sala nga tinuyuan, o sala nga dili tinuyuan, Ginoo. Salamat sa paglimpyo sa among kasing-kasing karon na kabuntag. Let's partake. And continue to thank the Lord. Daghang